Magandang umaga po sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa po sa Panginoon. Ang ibabahagi ko po sa inyo sa umagang ito ay ang pangangaral ng isang bulag at ang kanyang pagsamba. Ang pangangaral ng bulag at pagsamba ng isang bulag, mga ginigiliw. Sino nga ba ang bulag na ito na pinangaralan niya ang mga taong dalubhasa sa kautusan at sinamba niya ang ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw? Alam niyo, ang bulag na ito, ang tanging ginagawa lamang niya ay nakaupo lamang sa bungad ng templo. Wala siyang ibang ginawa kundi humihingi lamang siya sa mga taong dumadaan doon na sa pag-asang siya ay bibigyan siya ng kahit kokonting pera para lamang meron siyang gamitin sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay, mga ginigiliw. Hanggang dumating yung tagpo na dumaan po doon ang ating Panginoong Hesukristo, no? Na kung saan, no, tinatanong bago po siya pinagaling ng ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw, tinatanong ng mga alagad ng ating Panginoong Hesukristo kung sino ang may kasalanan sa bulag na ito. Ang kanyang magulang ba ang naging dahilan ng kanyang pagkabulag? Kasalanan ba ng magulang o yung bulag na ito, mga ginigiliw? Yun ang kanilang katanungan sa ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. Ang kasagutan po ng ating Panginoong Hesukristo sa kanila, may mga bulag, may mga pipi, upang sa ganon ay makita ninyo ang kapangyarihan at kalwalhatian ng Diyos. Yun ang sinabi niya po sa kanyang mga alagad, mga ginigiliw. Sa tagpo na ito, mga ginigiliw, ang ginawa po ng ating Panginoong Hesukristo ay gumawa po siya ng putik. Yun ang kanyang dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Nasa John 9 po tayo, 6. At ipinahid niya ito sa mata ng bulag, mga ginigiliw. Sinabi ni Jesus sa bulag, pumunta ka sa imbakan ng tubig sa Siloy at maghilamos ka roon, sabi niya. At pumunta nga ang bulag, naghilamos doon at pagbalik niya ay nakakakita na. So ibig sabihin, hindi niya po nakita ang mukha ng ating Panginoong Hesukristo bago siya pinagaling ng ating Panginoong Hesukristo nung siya ay dumura sa lupa at yung putik na yon ang ipinahid niya sa mata ng isang bulag, isang tao na hindi nakakakita, mga ginigiliw. So, ang nangyari po, siya ay gumaling, siya ay muling nakakita. At ito ay naging palaisipan, no? Nagkaroon ito ng haka-haka. Hindi ko alam kung bakit tinatanong ng mga pare kung bakit pinagaling siya ng ating Panginoong Hesukristo sa araw ng Sabat or araw ng pamamahinga. Alam naman natin na sa ritual o relihiyon ng mga Judaismo ay bawal ang magtrabaho sa araw ng pamamahinga at araw ng Sabat, no? Ang tangi lamang nilang pwedeng buhatin, no, yung mas magaan pa sa, alam mo, sa duhat, yung siguro yung dahon ng duhat. Yun lang pwede mong hindi ka pwedeng mag-travel ng malayo. Kaya yung pagkain nila sa kinabukasan, sa araw ng Sabat, naluto na kagad yun. Luto na lahat.
Pati yung ilaw, automatic lahat yung ilaw nila. Kasi once na switch mo yung ilaw mo, ibig sabihin nagtrabaho ka na naman. Bawal din ang maligo sa Sabat kasi pag may tumilapon na tubig sa sahig, na aksidente mong napunta yung tubig sa sahig, baka maglilinis ka, nagtrabaho ka na naman. So, dahil sa dami ng doktrina na ito ng mga Pariseo, mga ginigiliw, no? Pati pagpapagaling ng ating Panginoong Jesucristo sa araw ng Sabat ay kine-question po nila, mga ginigiliw. Kaya alam niyo ang Panginoong Jesucristo, siya ang araw ng Sabat. Hindi masama ang gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. 'Di ba? Hindi po masama ang gumawa. Kaya nga sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa kanila, pag nahulog yung alaga mo, hindi mo ba iaahon pag araw ng Sabat? Sabi niya, 'di ba? Hindi mo ba iaahon yun? Sabi niya, mga ginigiliw, kaya nga hindi bawal ang gumawa ng mabuti kung ito ay araw ng Sabat. So sa dami ng mga ritual, ng alituntunin, ng relihiyon, mga ginigiliw, na hanggang ngayon, yun pa rin, umiikot pa rin ito sa buhay ng mga ibang Kristiyano, mga ginigiliw, Kaya pati kamatayan ng tao, Pati kamatayan ng tao, alam nyo, habang ino-observe ko yung mga ibang kapatiran po natin na mga Kristiyano, naniniwala pa rin sila sa mga 40 days na yung kaluluwa ng isang tao ay saka lang siya aakyat sa langit pagkatapos ng 40 days. Yun ay nangyari lamang sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Ang sinasabi niya sa Hebreo 9:27, it is appointed once. Sabi niya, a person dies at once and after that he will face judgment. Pag namatay ang isang tao, haharapin na niya ang paghuhusga sa Diyos, mga ginigiliw. Hindi na siya babalik pa dito na paikot-ikot dito sa mundo. Saka lang siya akyat ng langit after 40 days, mga ginigiliw. Anyway, ang babalik po tayo sa nangyari na ito, mga ginigiliw, na kung saan pinangaralan po ng isang bulag. Imagine bulag, walang alam sa salita ng Panginoon, pero yung kanyang salita, yun ay galing sa Panginoon, mga ginigiliw. Alam niyo ang sinabi ng bulag na ito sa mga Pariseo? Nung tinatanong nila, sino ang nagpagaling sa'yo? Dumating yung punto na iniharap siya sa mga Sanhedrin, sa mga harapan ng mga mga pari, I should say. Iniharap nila, tinatanong nila, kung sino ang nagpagaling sa kanya. Kaya sinasabi nila, hindi galing sa Diyos. Kasi dapat ipinaggilin niya yung Sabat. Sinasabi po nila, mga ginigiliw, sa kanya. Kaya alam nyo, ang sabi ng bulag na ito, pinangaralan niya yung mga pari na ito, mga ginigiliw. Alam nyo ang sinabi niya? Ang sabi niya po dito sa Juan 9:31. Alam nyo ang sinabi niya? Alam natin, sabi niya, alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Ngunit pinapakinggan niya ang mga sumusunod at sumasamba sa Kanya. Sabi niya po, ngunit pinapakinggan niya ang mga sumusunod at sumasamba lamang sa Kanya. Sabi niya, mga ginigiliw, wala pa tayong nabalitaan, sabi niya, mula ng likhain ng Diyos ang mundo, wala pa tayong nabalitaan na nagpagaling ng isang bulag, sabi niya, mga ginigiliw. Hindi niya magagawa ito kung hindi siya galing sa Diyos. Yun ang sinasabi ng bulag na ito, na pinangaralan niya mismo ang mga taong ito, mga ginigiliw. Sa panahon natin ngayon, mga ginigiliw, di ba? Huwag nating hintayin na tayong malalim na sinasabi natin na tayo ay malalim na sa pananampalataya.
pangangaralan tayo ng mga nagsisimula pa lamang, mga ginigiliw, sa pagiging pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Opo, katulad nito mga ginigiliw, walang alam sa salita, pero pinangaralan niya yung matagal ng Kristiyano. Pinangaralan niya yung pastor. Di ba, pinangaralan niya. Sa panahon natin ngayon, huwag nating hintayin na papangaralan tayo ng mga nagsisimula pa lamang, mga ginigiliw. Opo. Alam niyo kung bakit supposed to be ang ibabahagi ko po sa inyo ay Diyos at kayamanan. Pero habang nakatayo dyan ako sa harapan, habang nagde-devotion, nakatayo ako, nagde-devotion, mga ginigiliw, no, nakikita ko na parang, no, yung hindi na tayo seryoso sa paglilingkod sa Panginoon. Di ba, hindi na tayo seryoso sa pagkanta, hindi na tayo seryoso sa pagde-devotion sa kanyang salita, mga ginigiliw. Opo. Alam nyo, kung alam nyo lamang, kung alam lang nating lahat, na iisa lang ang layunin ng Diyos sa atin. There is only one purpose of our life. Iisa lang po, paglingkuran lamang natin siya ng buong puso, buong buhay, at buong kaluluwa natin. Buong kalakasan natin. Opo. Oo, yung pamilya nga, second priority lang yan eh. Trabaho, second priority lang yan. Oo, ibibigay ng Diyos yan, yung trabaho na yan, yung tamang pamilya na yan, kung top priority po natin ang ating Panginoon. Kaya ngayon ang sinasabi niya sa Matthew 22:37 and 39. Diba? Yun ang sinasabi niya. Na love the Lord your God with all your heart. Lahat ng puso natin, lahat ng buhay natin, lahat ng kaluluwa natin, mga ginigiliw. Ibibigay po natin lahat yan sa Panginoon. Oo. Kaya kung babasahin po natin yung Matthew, no? Yung Diyos at kayamanan, just to give you some inputs patungkol sa sinabi ng ating Panginoong Jesucristo dito, na ang nagwo-worry lamang, nangangamba lamang sa mga bagay na ito ay yung mga hentil. Yung mga hentil walang alam sa Diyos. Sila lamang ang nangangamba kung ano ang kakainin nila sa araw-araw. Kaya kung meron man tayong pagsikapang kamtan, sabi niya po sa Matthew 6:32, no? Basahin po natin. 32 and 33. Magsimula tayo sa 31. Kaya huwag kayong mag-alala na baka kayo ay kapusin sa pagkain, sa inumin o damit, sabi niya. Opo, huwag kayong mag-alala, sabi niya, na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hentil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Kaya dapat tapat yung paglilingkod natin sa ating Panginoon. I remember, no, alam nyo, kung bakit po namin nararanasan ang lahat ng ito. I remember noon, nung dumadaan kami sa pagsubok ng asawa ko, yung walang-wala kami, pupunta ako ng Manila, maglolon lang ako ng 5,000 para lang meron lang kami, hindi pa ako Kristiyano noon, para meron lang kaming pagkain sa araw-araw, panggatas lang na Angelo, mga ginigiliw. No? Pero sa mga pagsubok na yon, hindi ko pa alam ang Panginoon, pero nananalangin na po ako sa Kanya. Nagpre-pray na po ako noon, Lord. Grabe naman na pagsubok ito, sinasabi ko, mga ginigiliw. Pero yung mga pagsubok na yon, hindi ako kumapit sa patalim. Hindi kami kumapit sa patalim ng asawa ko.
mga ginigiliw. Marami ang dumadaan sa pagsubok, no? Kumakapit sila sa patalim kaya hindi sila nagtatagumpay. Hindi nila napagtatagumpayan yung mga pagsubok na yun sa kanilang pamumuhay, mga ginigiliw. Di ba? Yun yung pagsubok sa pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. Alam nyo, nung papunta po ako sa Manila, no? Grabe lang, habang nakasakay po ako sa aeroplano, no? Ang ginawa ko, no, yung mga tao bago lumipad yung sinasakyan ko na aeroplano, siyempre first time kong sumakay, medyo may konting kaba. Pero nung andun na ako sa taas ng Alapaap, doon, alam mo Alapaap dito, andun ka sa taas niya, nakikita mo yung Alapaap mismo sa baba. Wala ka nang makikita na bahay kasi 5,000 feet ang taas niya. Sinasabi yung piloto na we are now on 5,000 feet. Sabi niya na nasa 5,000 feet. Ibig sabihin napakataas na. Itong tenga mo, parang nakloklos yung tenga mo. Kaya bumili ako ng pag-uwi ko ulit, bumili na ako ng headphone kasi masakit yung tenga. Parang nakokoberan hindi ko alam kung ano yung bakit parang nakakukuhan yung tenga mo. So grabe lang. Alam niyo ang ginawa ko doon? Nag-praise and worship lang ako bago lumipad. Nag-pray na ako nung andun na ako sa Alapap. Alam mo ang sinasabi ko, Lord, grabe yung creation mo. Makikita mo yung ulap. Ang gandang tignan. Yun ang ina-appreciate ko. Nag-i-speaking in tongue na ako doon. Lord, yes Lord, sabi ko, grabe naman yung creation mo, yung ginawa mo. Ina-appreciate ko nung ginawa ng Panginoon. No? Kaya nararanasan ko po, Lord, sabi ko, noon, nahihirapan akong pumunta sa Manila, pupunta lang ako para mag-loan ng 5,000, sabi ko. Diba? Nahihirapan ako. Ngayon, may sarili akong sasakyan. Kung gusto kong pumunta sa Manila, okay lang. Ngayon, hindi na lang, nakasakay na ako sa aeroplano. Noon, ang ginagawa ko, puro withdraw. Ngayon, nagde-deposit na lang. Praise God. Yun, kasi tapat yung paglilingkod mo sa Panginoon. Yun ang nakita ng Panginoon sa puso namin mag-asawa. Oo, makikita ng Panginoon pag tapat yung paglilingkod mo sa Kanya, hindi Kanya pahihirapan. Katulad ng sinabi niya sa Kanyang salita, mga ginigiliw. Opo, bakit ka nababahala sa mga bagay na ito? Alam na ng Panginoon kung ano yung pangangailangan mo. Hindi ka na nababahala. Diba? Hindi ka na nababahala sa mga bagay na ito. Hindi mo na kailangang hingin, Lord. Hindi mo na kailangang luluhod ka. Lord, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganito. Hindi mo na kailangan ng ganun na panalangin. Ang gawin mo lang, hanapin mo lang ang kaharian at katuwiran ng Diyos. And everything will be added unto you. Ibibigay niya lahat ang pangangailangan mo. Opo, hindi mo hihingin, ibibigay niya yan. Kung tapat at totoo yung paglilingkod mo sa Kanya, dadaan ka sa maraming pagsubok. Titignan yan ng Panginoon kung talagang mapagkakatiwalaan ka. Kung babasahin niyo po sa Matthew, yung Matthew na sinabi ko sa inyo kanina, paano ka pagkakatiwalaan ng Diyos ng malaking bagay kung napakaliit na bagay hindi ka mapagkakatiwalaan? Paano niya ipagkakatiwala ang kayamanan ng iba sa'yo kung hindi ka na napagkatiwalaan sa maliit na bagay? Sabi niya po, mga ginigiliw. Opo. Kaya ginagamit, ang Panginoon, ginagamit niya yung kapwa natin Kristiyano. Hindi lang kapwa natin Kristiyano, meron din siyang sinabi sa kanyang salita na yung kayamanan ng iba na iniipon ng mga hindi sumasampalataya sa ating Panginoon, binibigay niya sa'yo. Opo. Yung iniipon nila, binibigay niya sa'yo. Yun ang kapangyarihan ng Diyos, mga ginigiliw. Hindi natin kailangan hanapin yung kayamanan ng Panginoon. Opo, hindi natin kailangan na, Lord, maglilingkod din ako para yayaman din ako katulad ni Pastor. Hindi. Hahanapan natin yung kaharian at katuwiran ng Diyos, mga ginigiliw. Yung Kanyang kaharian
ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Yun ang kaharian ng Diyos. Jesus Christ is the kingdom of God. Jesus Christ is the righteousness of God, mga ginigiliw. Na kapag meron na sa iyong ating Panginoong Hesukristo, ibig sabihin, kung sumusunod ka na sa ating Panginoong Hesukristo, sa kanyang pamumuhay, katulad ni Nicodemus, na sinundan niya ang buhay ng ang Panginoong Hesukristo, ang kanyang pangangaral at katuruan. Doon niya nalaman ang tunay na kahulugan ng born again. Diba? Doon na nalaman ang tunay na kahulugan ng born again. Ng born again ay pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. Kaya't si Nicodemus ang unang follower of Christ. The first follower of Christ is Nicodemus, mga ginigiliw. Opo, siya ang unang tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya't doon niya nalaman ang tunay na kahulugan ng born again. Noong simula na nilang usigin ng ating Panginoong Hesukristo, nagsisimula na rin siyang ipinaglalaban ang karapatan ng ating Panginoong Hesukristo. Kung mababasa nyo sa Mark yata yun. Hindi ba, bago natin husgaan ang isang tao, dapat may dadaan yan sa proseso? Pinaglalaban na niya. And he is a Pharisee. Siya ay Pariseo. Until such time na noong nakapako na sa krus ang ating Panginoong Hesukristo, naintindihan na niya ang ibig sabihin ng born again. Naintindihan na niya. In the broad daylight, kahit tatanggalin na siya sa sinagoga, kahit tatanggalin na siya sa Judaismo, mga ginigiliw, nakilala na niya, nalaman na niya ang tunay na kahulugan ng ipanganak muli. Nang ipanganak muli ay pagsunod sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Na kapag dito na po ako magtatapos, na kapag sumusunod po tayo ng tapat, naglilingkod po tayo ng tapat na hindi po tayo umaasa ng kapalit, mga ginigiliw. Ang lahat ng pangangailangan po natin, ang lahat ng dinedesire ng puso natin, mga ginigiliw, no, ibibigay po yan ng Panginoon. Hindi mo na kailangang hingiin. Hindi mo na kailangang hingiin. Di ba itong sinabi niya? Ulitin ko na naman. Sa Matthew 6:32, hindi ba't ang mga hentil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Di ba? Alam na niya. Opo, kahit hindi ka nahihingi, alam na niya. Kailangan mo ng sasakyan, ibibigay niya yan. Opo. Kaya, dito, ngunit higit sa lahat, ito ang pinakamaganda sa 33. Higit sa lahat, ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya nga huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya, sapat na ang inyong suliranin sa araw-araw. Sabi po ng ating Panginoon, mga kinikiliw. Kaya magtiwala po tayo sa ating Panginoon, maglingkod tayo na wag po tayong maghahanap ng kapalit. Wag tayong susunod sa ating Panginoong Hesukristo dahil gusto natin yung pagpapala niya, na sumusunod tayo dahil gusto natin yung physical na pagkain, mga ginigiliw. Kundi sumusunod tayo dahil siya ay Diyos at Diyos ng buhay natin, mga ginigiliw. Diba? Ang ganda ng kanta kanina. No? Ang ganda, napakasarap magpuri sa Panginoon, no? Beautiful Savior, no? There's no other way of describing Lord. Wala pong ibang
There's no other way of describing Him. He is beautiful beyond description. Napakasarap kantahan ng Panginoon. God bless everyone.